David, isang beses lang ang na tumanggap. Tapos yung bilang dumami ng dumami. Tapos may mga amounts na. Ang problema, nung kahapon, nung tinanong na sila, hindi naman, wala silang maibigay na supplemental na documents or evidence. Madali kasi Jessica na magturo. Binigyan ko siya ng ganun. Pero anong dokumento mo? Wala bang picture? Ganong kalaking pera, 6 na maleta, 8 maleta na ibibigay mo sa tao. Hindi mo man lang lilitratuhan na natanggap na boss or papapirmahin mo doon. Siyempre, dapat may katibayan. Kung driver ka, drive mo, dinala mo sa bahay ko, di ba? Yun ang katanungan ko. Mayroon ka bang litrato man lang or pinirmahan ko man lang na para masabi mo na binigyan mo ako ng mali. Number 2, flood control daw yun. Itignan mo ang records ng DPWH, wala akong flood control or any infrastructure project from since I joined yung Congress ng around 2023 hanggang pumasok ako sa Senado. Wala akong mga records ng infrastructure or flood control projects. Wala. Can you answer for your brother, si Senator Raffy Tulfo? I think nabanggit din siya na nakatanggap din daw ng mali-maletang mga pera. Yun, hindi ko alam. Pero ang pagkaalam ko, di sana, ang tanong lang doon, may resibo ba? Kailangan natin na resibo, di ba? Madali kasi magturo ngayon, Jessica, na nabigyan ko siya, na ganito, gano'n, nakita ko siya doon. Saan ang katibayan? Kasi kung magbibigay ka sa akin, ikaw yung source, ikaw si Zaldico, papadalhin mo sa driver mo, siyempre gusto ko mala kasi baka itinakbo niya na safe, na naipadala mo sa akin, natanggap ko yung pera, na pinadala mo. Di yan, paano? Selfie tayo, tapos papadala mo sa boss. Or sulat, picture, or pumirma ka, receive. Wala eh. Puro turo lang, naturo. At lahat yata nung mga binigyan nila, wala silang maipakita, kundi puro maleta lang Sana may litrato na katabi nung tumanggap ng pera. Wala eh, puro maleta yung pinakita lang nila. Okay. And speaking of flood control, I think your nephew, anak ni Senator Raffy, I don't know kung matter of public record, pero nakatanggap din daw siya ng flood control project. I'm not sure. Alam mo kasi, Jessica, meron talagang mga allocations ang mga lawmakers kasi request nila yon, that request ng constituents nila. Different districts, kunwari dito sa District 1, kailangan natin ngayon ng bumabaha tayo dito, kailangan ng flood control. O kailangan natin ng school buildings. Iba-iba yan every year, iba-iba. Kami naman mga senador, dahil pangkalawakan kami buong Pilipinas, kung anong request ni Governor, request ng kailangan po namin senador ng tulay dito sa province na ganito, yun ang i-request namin. Kaya nga maganda yung nangyari. Ito yung bunga nung flood control, nung Blue Ribbon Committee flood control investigation. Kasi after that hearing, naging live na ang BICAM ng national budget. Okay? Hindi na sila nasa isang restaurant, palit ng bilang, o ito sa'yo, ito sa amin. Hindi na ngayon. Wala nang small committee. Hindi na. Pwede ka nang makialam. Pwede ka nga mag-message na, hoy, nasaan na kayo? Nung mag-break lang kami dahil may impasse kami. Tinatanong mo tao, hoy, baka nag-uusap na kayo dyan sa side. Kaya we have to go back. So, yun ang isa sa mga resulta. Pangalawa, na natigil yung flood control. I mean, binawi ng DBM, ng Palasyo, yung mga budget na ibinigay nung magkaroon ng flood control hearing. Yun naman ang kinaganda nitong Blue Ribbon Committee hearing by Senator Lacson dahil natigil. Number 3, may mga for later release. Nire-review talaga at naging ngayon pang-4, DPWH na lang talaga mag-handle. Hindi na yung request ni congressman, ni senador, ang DPWH ang mag-identify. Isa pa sa mga nabanggit kahapon dun sa hearing sa Senado, sex trafficking, women trafficking. Meron daw mga dinadalang babae sa'yo. Nagkamali-mali na yung kanilang kwento. Yung brother ko yata. Unahin natin yung sex trafficking kahapon na binanggit. Hindi ko alam kung sana kung siya nagdala, willing ako, kaya iimbitahan namin sila sa Lunes. Kasi sasabihin ko sa kanya, maari ba sa susunod na hearing natin, dalhin mo yung mga babae na binigay mo. Kasi madali nga magturo. Baka makakuha din siya ng mga picture sa Google. Dalhin niya siguro sa susunod na hearing. Kasi after Monday,
Ang susunod namin na patawag is the end of June para sa second round naman, yung mga hindi na-accommodate. So sasabihin ko sa kanya, Mr. Marin, isama mo yung babae dahil total, ikaw ang kumuha, may contact ka dyan, kunin mo, isama mo dito. Having an evidence is one thing, di ba, Senator Erwin? Pero why can't you just answer directly? Kumukuha ka ba ng mga babae? Nag-good time ka ba? Sa Maidas o Shangri-La or no. wherever? No, I love my wife and my children, so I cannot do that. And then, I am a prayerful person. Obvious naman, pag may nakita ka ibang babae other than your wife, syempre isipin nila, that's not proper. Hindi tama. Unfair din yun sa loved ones mo, unfair sa children mo. No, wala po akong babae. Kaya nga, I would like to challenge him sa Monday dahil invited siya, na isama niya po para ituro niya po. Kung ituro niya, then I give up. Then sige, nagsinungaling ako. Kung maituro, may mabitbit siya na babae, ituro niya ako. I think you were not doing badly as a journalist. Parang naging okay ka naman, nakagawa ka ng pangalan mo. Bakit ka pumasok sa magulong mundo ng politika? Nakita ko kasi, Jessica, yung tinayo ko yung Action Center, public service. So, nilalapitan ng mga tao. Sabi ko, teka muna. Then, ang ginagawa ko, may radio program, tinatawagan ko yung mga politiko. Sir, pwede bang accommodate? Hindi makalabas ng ganito, kailangan ng pondo. Tapos, nababalitaan mo na pag lumapit, lumapit na po kami kay ganun, kay Kong, kay Mayor. Tapos ang binigay lang po, 1,000. Kailangan po namin ng 25,000, 30,000. Then somebody told me na, hindi, dapat mas malaki kasi malalaki naman ang binibigay ng mga soft projects para sa isang congressman o sa mga mayor. May mga pondo sila para sa soft. When you say soft, yun na yung mga medical assistance, mga burial assistance. So sabi ko, oo nga, no, why not? Why not I join na lang? Tapos, ang pagiging broadcaster kasi, Jessica, banat ka ng banat yung mga pag hindi nagawa, walang mga proyekto. Sabi ko, why don't I try na pumasok ako sa politiko? Baka may maitulong ako, baka mas mabilis. And then, besides, aside sa magkakaroon ng pondo para matulungan mo yung tao, constituent mo, magagawa mo pa by pagpasa ng mga panukalang batas na hinihingi ng mga tao. Kasi parang frustrating, lapit sila sa'yo. Sana, sir, ganito, yung kinukulong kami dahil wala kaming pambayad, ayaw kami palabasin. Yung maawa kayo mga kwentong ganun. Pagkatapos binawasan po, yung binigay po na ayuda, binawasan ng 5,000. Alam ko namin po, 10,000 yun. Things like that. Wala ka magawa sa broadcaster dahil hindi ka naman sa gobyerno. Banat ka lang ng banat. So parang wala ng effect. So sabi ko, decided na pasok na siguro ako, baka I can do something about it. So naging party list ka with ACT CIS, yes. di ba? You were the 4th nominee pero nag-resign yung pangatlo kaya nakapasok ka, tama ba? Yes. Kaso, yung ACT CIS daw ang nakakuha ng pangalawang pinakamalaking pondo next to Tingog in 2025. Hindi kasi I don't know kung that's true or not, pero makikita naman doon kung sino care of. Party list ka nga, pero may mga care of na congressman doon. So siguro sana ilabas nila kanino naka-care of. May kumakalat ngayon, care of Erwin Tulfo. Wala nga ang Erwin Tulfo talaga ako na infrastructure or flood control projects since I joined ACT-CIS. Meron talagang ibinibigay na mga pondo pang infrastructure sa mga congressman dahil request po yun. Like I said, kami, being a party list, kadalasan pag party list ka, bibigay lang sa iyo is soft projects, pantulong sa mga may sakit, burial, etc. Yung mga ganun na mga assistance, tupad, AIX, yun lang ibibigay. Kasi bibigyan mo ako ng project, party list ako, saan ko ilalagay? Magbigay ka ng example, lahat ng na-divide na yung buong Pilipinas sa mga different districts. Pag binaba ko dun, sabihin ni congressman dun, pare, sa akin yan ano magagawa mo? Pero ang data na nakita namin was for 2025, ACT CIS got 7 billion. Although, hindi ko alam kung covered pa ng iyong term yon. No, 7 billion pesos. I was out of ACT CIS noong 2025 eh. Wala kang nakitang ganong kalalaking Wala mga eh. pondo, Wala. bilyones? May mga kasamahan ako sa
I was the third nominee. May first nominee kami, second nominee. Pero ako wala. Kahit na siguro mag-imbestiga sila sa DPWH or sa House mismo, I don't think so. Na Pero clear yung off sa akin. ACT-CIS mismo was your backer, di ba? When you ran for Yeah, the Senate. I became a politician because of ACT-CIS. So you benefited from whatever largis or whatever pork barrel or pondo or allocables na nakuha nila. Is that not the case? No, not the case, not the case. Kahit na kaya nga I'm willing and open to be investigated. I'm willing and open to be scrutinized yung mga nakuha ko sa Congress when I was with them. I was there for about a year. Okay. And then tumakbo na ako dito sa Senate as for the 20th Congress. So ang sinasabi mo sa akin, Senator Tulfo, malinis kang politiko? Kasi sabi nila, in this country, wala naman daw malinis eh. Lahat na may bahid ng dumi or kurakot or corruption. Depende, Jessica, kung paano mo titignan yung tao. And then makikita mo naman sa kanyang actions kung siya ay magnanakaw, kung siya, sana siguro dapat tignan din ng mga tao na bago ba naging politiko ito, mayaman na ba ito? So bago ba naging politiko ito, may mga negosyo na ba ito? And I would say yes, meron na, di ba? Kaya nga po, yung salin ko, hindi ako natatakot na iprinisinta ko, na meron akong 650 million, may utang na 250, so meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko when nasa labas pa ako before I became a politician. So you have clean hands? Malinis ang mga kamay mo, Senator Tulfo? Yes, actually. Literally and figuratively? Definitely. Corruption, wala po ako mga reklamo, wala po mga kaso laban sa akin ng corruption issues. Yung kaso ko lang, Jessica, yung citizenship at saka yung libel. Yun po yung dahilan, yung dalawa na ito, na hindi po ako pumasa sa CA bilang DSWD Secretary. Na-carry over yung pagdating ko sa COMELEC. Pero